Ano nangyari sa Yokla? Ha? Ay. Mas pangalaman yung kemot yung ano yung ba yung Judaism. Ulit picture. Okay, balik na po kayo sa inyong pwesto mga kapatid. Yung nais po ng umpisal, naghihintay po si Father sa labas. Ito yung pagkakataon na kung nais po tayo umpisal ay mailapit na natin sa Panginoon. Kaya pwede pong lumabas yung nais mangumpisal at nariyan po si Father. At sa oras na ito, mag-iinanyahan ko po kayo magsitayo, mga kapatid. Basahin ko po yung ating pinakatema ng retreat na ito. Sabi ng Psalms 100 verse 2, "Serve the Lord with gladness, come before His presence with singing." Si Yahweh papurihan, paglingkuran siyang pusa, lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Sa all translation po ng Tagalog, sabi rito ng awit, kabanata 100, talata 2, "Mga lingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan." Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Glory to God. Pwede na po tayo magsiupo sa presensya ng Diyos. At welcome po sa ating retreat in preparation para sa darating na anniversary ng gawain ng Panginoon dito po sa lugar ng Hong Kong. At salamat sapagkat tumugon po tayo bilang mga workers, manggagawa sa gawain ng Panginoon.
At nakita ko naman po kanina mga kapatid, habang inaawit po natin yung awit ng pagkakaisa, ay... Tama ba yung title ko? Tama. Di ba enjoy naman kayo? Nakikita ko po yung mixed emotion. Masaya kayo na may halong paghahanap sa iba. Siyempre yung mga kasama natin na in-invite natin, iniisip ninyo sana narito sila para yung sayang nararamdaman ng aking puso, maramdaman din nila. At siyempre sabi nga ni Father kanina, yung mga nauna sa atin na naglingkod sa Panginoon, na naipasa po yung saya sa kabila ng maraming intriga, pagsupok, problemang pinagdaanan sa gawain ito. Hindi po tayo maglilingkod ng tuloy-tuloy sa Panginoon kung hindi natin naranasan ang kakaibang ligayang inilagay niya sa ating mga puso. Amen! Kagabi po, habang naroon ako sa kwartong aking kinilalagyan, simple lang po sinabi ko sa aking sarili. Hindi ko mararanasan ang bagay na ito kung hindi ako naglingkod sa Diyos. Hindi tayo makararating dito sa Moiwu, dito sa lugar na ito, kung hindi tayo naglingkod sa Panginoon. Kaya yung bawat experience kung ito na pahintulot ng Diyos na ating maranasan, gawin po natin itong kayamanan ng ating buhay. Dahil darating at darating ang takdang panahon pag-uwi natin sa Pilipinas, alalahanin na lamang natin ang mga sandaling ito. At kung naikwento sa atin, siguro pwede nating sabihin kung di tayo nakapunta, sayang ang pagkakataong ibinibigay sa akin ng Diyos. Hindi na po maibabalik ang panahong ito. Hindi po ba? At ang buhay ay ganito. Kailangan mag-ipon tayo na maraming saya para kapag dumating yung panahon na kinakatok tayo ng kalungkutan, makatawid po tayo dahil marami kayong bagong maligayang saglit ng inyong mga buhay. Ang sabi po dito sa aking binasa, si Yahweh papurihan paglingkuran siyang pusa. Yung gladness na binabanggit mga kapatid, inilagay po yan sa puso ng ating servant leader upang itatak sa atin bilang manggagawa. Yung salitang pusa o volunteer. Kami po as a disciples, ang ID namin ay Service Volunteer Disciple. Ang manggagawa natin, hindi po inaalis yung salitang volunteer. Nang ibig sabihin, pusa po tayong naglingkod sa Diyos. So walang pumilit sa inyo. Kaya kapag pinag-usapan ko yung oras mga kapatid, mas excited kayo kaysa sa nagbigay ng oras sa inyo sapagkat alam ninyo, kinakatagpo tayo ng Diyos sa panahong kanyang itinakda. Kaya nga kung alam natin volunteer tayo, hindi tayo dapat late sa gampanin natin. At alam po ba ninyo mga kapatid, yung mga taong nagmamahal, mas maaga na naghihintay sa taong kanyang minamahal. Siguro naman kahit single kayo, na-inlove na din kayo. Kaya ba kayo sa aking sinabi? Kahit sa panahong ito, tila malamig na yung puso ko, tumaan na din naman sa init yan na nakalipas na panahon. At kapag mayroon po kayong date, mga kapatid, ano ang inyong ginagawa, pinaghahandaan ninyo. At maaga kayong dumarating, ayaw yung paghintayin ang taong minamahal ninyo. Yan pong ibig sabihin ng salitang pusa. Kung minamahal natin ang Diyos, hindi natin paghihintayin ng Panginoon sa oras at kampaning kanyang itinakda sa atin. At habang pumaparoon po tayo sa lugar ng ating tipanan sa taong ating minamahal, masaya yung puso natin, masaya yung kalooban natin. Kaya hindi ako naniniwala sa sinasabi nila na ang gawain ng Panginoon ay pabigat. Ang bigat naman dyan sa gawain yan kasi maraming abuluyan o maraming ambagan. Minsan kami po mga preacher may lumapit sa amin. Isang kapatid na namatay, yung kanyang asawa at nangihingi ng tulong. Sabi ng isang preacher, tulong na naman, ambag na naman. Sabi ng kanyang katabi, ano ang gusto mo? Ambagan ka? Sabi na, sige, magbibigay na lang ako. Minsan magbibigay rin lang naman, dami pang sasabihin. Pero kung ibibigay po natin yung puso natin ng pusa,
At ang other translation po ng Tagalog, mga kapatid, kasayahan. Maglingkod kayo ng may kasayahan sa Panginoon. Serve the Lord with gladness. Yung salitang serve the Lord, maintindihan po natin, ibigay mo yung oras mo, panahon mo, talent mo, laman ng bulsa mo, ibigay mo yung puso mo, yung lakas mo, ibigay mo yung lahat ng bagay na kaya mong ibigay. Yan pong ibig sabihin ng salitang serving o serve the Lord. Kaya lang hindi po tinapos ng sumulat ng Salmo ni David yung salitang serve the Lord with gladness. Ang gladness, mga kapatid, ang meaning niyan ay delight in truth. Delight in truth. Ang translation po ng delight in truth, nagagalak ka sa katotohanan. Nagagalak ka sa katotohanan. Ano yung katotohanan, mga kapatid? Na minsan, ang ipinagagawa sa iyo, bagay na ayaw ng puso mo. Kaya nga minsan, kapag may humihingi sa akin ng panalangin, lalo na sa mga posisyon o sa mga gampanin, ipipray over ko, ipinaririnig ko, Lord, ilagay mo sila sa posisyong inaayawan nila. Bakit, mga kapatid? Kasi doon mo mahugot yung gladness. Yung ayaw mo magpunta ng CR, pero doon ka inilagay ng Panginoon. At pagbungad mo ng CR, punong-puno ang lilinisin mo. Pero kung hindi ka magrereklamo at malilinis mo yan, makikita mo, ikaw ang unang sasaya, puso mo ang unang liligaya. Kaya kapag sinabing delight in the